Aminin man natin sa hindi, nasasayang na nga ng Golden State Warriors ang prime years ng kanilang star player na si Stephen Curry matapos ang magkakasunod na maagang pagkakalaglag sa playoffs. Maging si Steph, frustrated na rin naman sa nangyayari parate sa kanilang team at ayaw niya nang masayang muli ang kanilang magiging kampanya. Kaya eto ang mismong rason bakit si Curry na ang nakipag-usap at nag-request sa front office, tigilan na ng kanilang team ang pagkuha ng mga rookie o ng mga bagong player. Kung gusto nga nila magkaroon ng chance ang mag-compete sa titulo, kailangan nga nila ng mga bagong players na merong experience sa NBA at mapapakinabangan nila. Kita nga ninyo na hindi naging maganda ang kinalabasan ng kampanya ng Warriors sa nakalipas na taon simula nang kumuha sila ng mga batang players sa NBA draft. Isa pa nga ito sa marason bakit simula sa pagiging contender nila sa Western Conference, nagiging isa na lamang nga silang ganap na play-in tournament team. Samantala, dito naman tayo. Sa kabilangan ng napakaraming sentro na nakadikit sa Los Angeles Lakers na pwedeng kunin ni Rob Pelinka sa trade market o di kay free agency, meron nga pong isang big man na gustong ipakuha ni Luka Doncic sa Lakers sa offseason. Ito walang iba kundi si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks na naibalita na rin namang tatanggalin na ang mga veteranong players sa lineup na ito. Kaya isang pagkakataon at opportunity ito para sa front office ng Lakers na makuha si Daniel Gafford at yan ang mismong dahilan bakit plano nga ng Lakers kausapin ang Mavericks para makuha si Gafford. Willing si Rob Pelinka ang i-offer sa Mavericks ang ilan sa mga key player kagaya ni Jared Vanderbilt o di kaya ni DeAndre Ayton. Pwede nga nila itong dagdagan ng mga draft pick depende sa magiging negosasyon ng Lakers at ng Dallas Mavericks sa susunod na linggo para maisakatuparan ang pagkuha nila kay Daniel Gafford at mag-reunite at matupad ang request sa kanila ni Luka Doncic. Sa kabilang banda, nasayang ng San Antonio Spurs ang napakalaking oportunidad na makuha ang 1-0 na kalamangan sa kanilang home court advantage. Kaya imbes na sila ang lamang, bigla nga pong nabaliktad ang pwesto at Spurs naman ang dehado ngayon lalo pat kapag natalo pa sila sa Game 2, mababaon nga sila sa 0-2 at maaari nga pong lumiit lalo ang tsansang magkampiyon sila ngayong taon. Yan ang pinag-aalala ngayon ng mga fans ng Spurs dahil posibleng masweep sila ng Knicks pag nagkataon. Pero ayon sa naging pahayag ni Victor Wembanyama sa interview, sinabi nito hindi lang naman siya nag-aalala sa pagkatalo sa Game 1. Inamin nito, hindi talaga siya nagkaroon ng magandang laro ngayong araw. Kailangan niya itong ayusin. Marami nga silang missed shot sa mga laban especially sa second half. Inaasahan rin naman na magkakaroon sila ng ilang mga adjustment at pagbabago sa opensa at depensa lalo kay Jalen Brunson at sisiguraduhin maitatabla nila ang Game 2 sa susunod na araw at yan ang ating dapat abangan.